Dear Ate Jan, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng loyal listeners mo. Ako po si Maris, 29, single, mabenta. At kung ikukumpara mo ako sa mga kaopisina ko, masasabi kong ako ang pinaka may class. Oo Ate Jan, hindi ako tulad ng iba na akala mo'y laging papunta ng palengke kahit papasok sa trabaho. Yung tipong nakasando at leggings, tapos nakatsinelas pa. Ako naman, kahit regular day lang, naka-blazer, naka-handbag, at naka-signature scent na parang galing pa akong high-end spa. Kahit araw-araw ang trabaho sa BPO, ginagawa kong fashion show ang opisina. Sabi ko nga, if you look cheap, you get treated cheap. Kaya dapat may dating ka. Pero Ate Jan, hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit napaka-jologs ng iba kong ka-team. Kunyari si Joyce, naka-sale na blouse sa Orange app. Tapos ipagmamalaki pa na, ang tipid ko 99 pesos lang. Sa isip ko ay presyo noon, ay basahan ko lang sa bahay. At si Carmi, parang araw-araw atang ginisang sardinas ang baon. Tapos kakain sa harap ko. Kaya naman isang araw ay hindi na ako nakatiis. Te, baka gusto mo sa CR na lang kumain, nakakasulasok eh. Napatahimik siya. Kasi alam niyang ako ang reyna sa team na to at wala siyang magagawa doon. Actually, wala namang naglalakas loob na sitahin ako dahil alam nilang maldita ako. Flexer bang matatawag yun Ate Jan? Sa tingin ko, hindi. Dahil lifestyle ko to. At hindi lang sa outfit ako panalo. Laging bago ang gamit ko. Latest na phone, check. Branded bag, syempre. Kahit naka 3 months installments sa isang app yon. Pero Ate Jan, ang importante, wala silang alam. Hindi nila alam na halos kalahati ng sahod ko tuwing kinsenas at katapusan, diretso sa mga installment apps. Pero wala talaga akong sinabihan nun. Worth it naman. Kasi kada pasok ko, may maririnig akong, "Uy, si Maris, ang ganda ng phone, no? Baka bagong upgrade na naman yan." At sasagot lang ako ng, "Ay, konti lang yan, hindi ko nga gusto yung kulay eh, pero sige na nga." Aura is life, Ate Jan. Kahit life is utang. At sa lunch break, hindi ako kumakain ng baon. Hello? Puro food delivery lang. Nakasalad, pasta, milk tea, kahit yung buong meal ko aabot na ng 600 pesos. Pero wag ka, lahat yan naka-loan. Minsan nga umaabot na sa 32,000 pesos ang utang ko ron. Pero sabi ko, hindi yan utang. Investment yan sa brand ko. Sa pisikal na katayuan ko sa buhay. Alam ko kasing malaki ang epekto ng physical appearance kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Nakadepende sa paano ka nila tingnan base sa mga kilos at mga bagay na afford mo. At habang yung iba nagtatapon ng styro ng fast food, ako tong naka-paper bag na may logo ng Korean resto. Lahat sila naiinis sa akin, pero lahat sila tumitingin. And honestly Ate Jan, I love the attention. Pero ito ang twist. Hindi lang ako gumagastos para sa sarili ko. Meron akong dahilan kung bakit lalo akong nalubog sa luho at utang. Ang dahilan, si Rico. Ang lalaking office mate na hinahabol ko ng todo. Gamit ang credit, loan apps at buong kaluluwa ko. Hindi ko akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na ako ang gagastos para sa lalaki. Pero na makilala ko si Rico, maputi, chinito, may braces at laging nakapabango. Naisip ko, aba, ito na ata si Mr. Instagram boyfriend ko. At hindi lang pogi si Rico Ate Jan, mabait din. Lagi akong tinutulungan sa system, pinapasa sa email ng manager at minsan binibigyan ng kape kapag Monday. Siyempre, sa utak kong puno ng kwintas at fake lashes, naisip ko, deserve ka niya Maris, pero dapat ikaw ang magpakitang gilas. At doon nagsimula ang pagmamahal kong may kasamang installment. Una, binilhan ko siya ng perfume. 3,800 pesos din yon. Naka-credit card ako. Sabi ko,
Ay, small gift lang. Kasi napapansin ko, medyo alam mo na, nagko-commute ka eh. Tawa lang siya, pero tinanggap naman niya. Pangalawa, tuwing lunch, ako ang taya. Rico, gusto mo Korean barbecue? Ako na bahala, treat ko yan, bonus kasi ako. Ang totoo ate dyan, kakarenew ko lang ng loan just for that lunch. Pangatlo, sinamahan ko pa siyang bumili ng bagong shoes. Tapos, ako rin nagbayad. Kunyari, promo. May voucher kasi ako eh. Sayang, sa'yo na. Hindi niya alam, utang ko pa sa utang yung binayad ko. At ang masaklap, wala siyang feeling sa akin. Wala. Kahit thank you or crush man lang, wala. Pero sige pa rin ako. Baka kasi bumigay eventually. Alam mo na, slow burn romance, akala ko may pag-asa. Pero dumating ang araw ng kahihiyan ate Jan. Isang hapon, chill kami sa pantry. Kasama ko si Rico. Kunwari, hindi ko siya nililibre today. Biglang dumating si ate Jenny, taga-admin. May hawak na papel. Nakakunot ang noo at malakas ang boses. Excuse me, Mama Riz, may 3 collection notice po na nakarating sa HR. May utang ka raw sa 3 lending. Una, eto 8,900 pesos. Eto rin 15,500. At eto pa, 6,000 pesos. At meron pa pong 2 employees na nagsabing hindi nyo sila nabayaran sa pautang since January pa. Tumingin sa akin ang buong pantry. Pati si Rico. Akala niya, chill lang ako. Pero ako, deadma. Aura mode on. Sabi ko, ay grabe naman po, para mali yata yung records, wala po akong loan sa ganyang app. Though ang totoo, may paalala na nga sa phone ko. Overdue. Pay now to avoid legal action. Tapos nagtanong si Rico, totoo ba ito Maris? At in all fairness sa akin natin dyan, umapi ako na parang biktima. Alam mo Rico, kapag may umaangat, may nagtatangkang hilahin ka pababa. Ganyan talaga kapag kilala ka na, naiinggit sila. At ngumiti pa ako ng pa-starlet. Don't worry, I'm handling it. Pero ang mas malala, pagbalik ko sa desk, may sticky note. Bayaran mo na utang mo. Di kami fans mo. Team B. Kahiya-hiya na talaga ako. Pero ate Jan, hindi pa rin ako sumuko. Nag-post pa ako sa Facebook ng quote, "Success is the best revenge. Keep watching, haters." At syempre, may pa-selfie ako na nakapost sa loob ng CR. Kunwari, nasa hotel ako. May caption, self-care muna, hindi ko level ang stress. Todo tanggi pa rin ako. Kahit sa loob-loob ko, wala na akong makain, pero may bago akong shades sa Orange app. Akala ko noon kaya kong itago ang lahat. Ang utang, ang plastic na lifestyle, ang dilulog dreams ko kay Rico. Pero isang araw, isang maling post lang ate Jan. Lahat nabunyag. Birthday ni Rico. Siyempre, sa isip ko, dapat ako ang mag-stand out. Kahit wala na akong budget, kahit may notice na ng mga loans ko sa bahay, bumili ako ng cake, mamahaling sapatos, pabango at ticket sa mini-concert. Lahat yon ate Jan, 18,000 pesos worth. At oo, inutang ko lahat. Gamit 4 na buy now pay later apps at 2 contacts sa Facebook na nagpapa 5-6. Basta ang goal ko, ako ang bida sa birthday niya. Pinost ko sa Facebook ang picture naming dalawa. May caption pa akong, kahit simple lang ang celebration basta kasama ka, worth it. May pa-heart emoji, may tag kay Rico, may filter na pang anniversary level. Akala ko sweet, akala ko kilig. Pero ilang oras lang may nag-comment na galing sa ibang department. Uy, yan yung sapatos na inutang mo sa akin ah. Haha, wag ka nga pa simple dyan. Sinundan pa ng isa. Grabe ka girl, ipapogi mo nga si kuya pero ginasa mo naman kami sa mga loan apps mo. Text ng text dito sa amin no. Huwag kang pa-rich te, kami pa nagbabayad ng lifestyle mo. May pa-flex pa si Maris, utang queen pala. Boom! Sumabog ang comment section. Within an hour, 2.3k shares. May nag-repost sa isa ring app na may caption,
Social climber queen caught in 4K. Iba talaga itong mga pa-famous. May gumawa pa ng TikTok slideshow ng mga fake na OOTD post ko na may background music ng credit card. Nakilala ako ate dyan, pero hindi sa gusto kong paraan. Wala na si Rico, wala pang refund. Si Rico biglang nag-chat. Sorry Maris, I appreciate the effort, pero parang it's too much. Hindi ko rin alam na pinupondahan mo yung lahat. And honestly, nakaka-pressure. Blocked ako sa lahat. Sa HR, pinatawag ako. Binalaan ako. May formal memo ako ngayon for misuse of office reputation dahil sa viral scandal. At anong ginawa ko? Nag-live sa Facebook, nagdrama. Hello everyone, gusto ko lang pong linawin, hindi po totoo ang mga pinapakalat na utang ako. Lahat po na binili ko galing sa sariling sikap at pagsusumikap. Hindi ko napapatulan ang mga insecure sa paligid ko. Bashers, you don't pay my bills. Pero ang totoo, hindi rin ako makabayad. At kahit sa gitna ng kahihiyan ate dyan, nag-post pa rin ako ng selfie na nakasalamin. May caption na, still shining, still classy, no matter what you say. Pero nakakapagod din palang i-maintain ang ganong lifestyle. Naranasan kong mawala ng kaibigan, mawala ng respeto at halos mawala ng trabaho. Dahil lang sa pangarap kong magmukhang mayaman. Kahit butas-butas na ang bulsa ko. Pero alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi ang utang, hindi ang rejection ni Rico, kundi yung makita sa salamin na kahit anong ganda ng suot mo, kung puno ka ng takot at kahihiyan, hindi ka talaga makakakilos ng malaya. Dati ang mantra ko, aura is life. Ngayon, iba na. Peace of mind is luxury. Dahan-dahan tinanggap ko ang totoo. Nagbenta ako ng mga bag, phone case, shades, lahat ng pasosyal kong props. Naging suki ako ng buy and sells sa mga GC. Hindi madali, pero unti-unti nabawasan ang utang. Nagsorry din ako sa mga tao. Sa totoo lang, hindi lahat tumanggap. Pero sapat na yung alam ko kung nagpakumbaba ako. At si Rico, well, may bago na siyang jowa. Mas simple, mas totoo. Masakit oo nung una pero ngayon tanggap ko na. Kasi hindi lang pala pera ang pwedeng utangin. Pati respeto, tiwala at pagtingin at mas mahirap yung bayaran. Ngayon natin dyan, simple na ang OOTD ko. Okay? Oo. Nagluluto na din ng sariling baon. Pero masarap kapag tumawa ako, totoo. Wala ng script, wala ng filter. At oo, minsan pa rin ako nagpapapicture na nakasalamin, pero ngayon, walang caption na pa-fake. Just one word, recover.